Mainitin ba ang ulo mo, kabayan? Marahil kadalasan ng mga insidente ng pagiging bayolente, pananakit, pakikipag-away o kung minsan ay pagkitil pa ng buhay ay dahil sa kawalan natin ng kontrol sa bugso ng damdamin. Pero papaano kung isang araw na ang makatapat mo o mapag-initan ay isa palang aswang? Nakahanda ka ba? Sama-sama nating tunghayan ang kwento ng basagulerong si Batoy at ang kalamansi sa kanyang asero. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala lamang na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe. Let's go! Kabataan pa lamang ni Batoy ay sakit na ito ng ulo ng kanyang mga magulang. Paano ba naman kasi? Kundi sa munisipyo ay sa ospital ito madalas sunduin ng kanyang ina. Palagi kasi itong nasasangkot sa iba't ibang kaguluhan. Nariyang nanggugulo, napapaaway o di kaya naman may napeperwisyong tao. Madalas nga na uuwi ito ng bahay na animoy may tinataguan. Ayun pala, hinahabol ng mga pulis o barangay tanod dahil sa pagkakasangkot na naman nito sa asunto. Bulakbol at walang hilig sa pag-aaral itong si Batoy. Noong nasa high school yon, aalis ito ng bahay na nakauniporme. Pero hindi sa eskwelahan ng punta nun, kundi sa bilyaran at barkadahan. Sa kabila ng pagiging pasaway na binata noon ni Batoy ng kabataan niya, ay nananatiling nasa kanya ang pabor ng kanyang ina. Kaya naman hindi maiwasang makaramdam minsan ng pagtatampo ang tatlo pa niyang ibang kapatid na sina Jeje, Maymay at Lore. Panganay si Batoy. Siya sana ang inaasahan ng ama nito na unang makakatulong niya sa kanilang pamilya. Pero ito pa ang kanilang pinakamalaking sakit ng ulo. Lumipas ang mga taon at nakapangasawa si Batoy. Tuwang-tuwa ang mga magulang nito nang ikasal si Batoy sa nobya nito noon na si Melay matapos nitong mabuntis ang nobya. Umaasa ang mga magulang ng lalaki na kahit paano ay magtitino ito, lalo na kapag isinilang na ang kanyang anak. Kahit papaano ay tumino naman si Batoy. Katunayan, takot ito sa asawa niyang si Melay, lalo na sa tuwing susunduin siya nito sa inuman kasama ang barkada. Kaya naman binansagan siyang Andres ng mga kaibigan. Andres Desaya. Sa tuwing makakatikim ng galit ni Melay si Batoy, ay sa labas ito naghahanap ng mapagbabalingan. Asahan mo na hindi matatapos ang gabi ay mayroong maghahanap sa kanya na barangay tanod o pulis. Nasanay na lang din si Melay sa ugali ng asawa nito. Ang mahalaga sa kanya ay hindi ito nagpapabaya sa kanyang pamilya sa pagbibigay man ng pangangailangan nila o sa pag-aalaga sa anak nilang si Miko na nooy halos kakasilang pa lang. Hindi na siguro talaga may aalis ni Batoy ang pagiging basagulero nun. Lumipas ang mga taon, 3 na ang anak ni na Batoy at Melay. 33 taong gulang na si Batoy habang 34 naman si Melay. Ipinagbubuntis pa ni Melay ang ika-4 nilang anak at kasalukuyan noong nasa ika-6 na buwan ng kanyang tiyan. Sa mga panahong yon, mas madalang na si Batoy makipagkita sa mga barkada nito. Mas tutok na kasi yon sa paghahanap buhay upang matustusan ang lumalaking pangangailangan ng kanyang pamilya. Masipag naman si Batoy na kahit papaano ay hindi nakaranas magutom ng pamilya nito.
isang gabi, pauwi na si Batoy galing sa trabaho. Naglalakad yun pauwi. May bitbit yung isang kahon ng donut na pasalubong niya sa kanyang mga anak tsaka isang buong lechon manok. Kakasahod lang din kasi nito. Sa kalagitnaan ng pagbaybay niya sa isang madilim na kalsada, may nakasalubong siyang isang grupo ng mga kalalakihan. Nasa 6 ang bilang ng mga yon. Malalaki ang mga bulas at mukhang walang sinasanto. Hindi na lamang pinansin ni Batoy ang mga yon noong magkakasalubong na sila. Diretso lang ang tingin ni Batoy na akala mo walang nakikita. Ayaw na niyang masangkot sa anumang gulo para na rin sa mga anak niya. Ngunit hindi niya inaasahan ang ginawa ng isa sa mga yon. Binangga siya kaya nabitawan niya ang mga dala. Natapon yun sa kalsada na labis naman niyang ikinagalit. "Ano ba? Bakit mo ba ako binangga?" Pag-angal ni Batoy. "O bakit? May problema ka? Papalag ka ba?" Tugon ng malaking lalaki. "Pagkain ng pamilya ko yung natapon ng dahil sa'yo." "At anong gagawin mo?" Walang ano-ano'y sinapak ni Batoy ang lalaking nakabangga rito kahit pa mas matangkad ito sa kanya. Sa pulsa pa ngayon at mabilis na sinundan kaagad ni Batoy ng diretsong kaliwang kamao sa ilong ng malaking lalaki. Pagtama nun, para bang walang nangyari. Pinatunog lang ng malaking lalaki ang leeg nito at nanlilisik ang mga matang tumitig kay Batoy tsaka ngumisi. "Yan lang ba ang kaya mo? Para mo lang akong hinampas ng unan." Pagkasabi nun ng lalaki ay sinikmuraan niya ng malakas si Batoy kaya napaluhod yun. Doon na siya binugbog ng malaking lalaking mag-isa habang pinapanood lamang sila ng mga kasama nun na para bang napakakampante ng mga yon na kayang-kayang ilampaso nito si Batoy. Sinabunutan ng malaking lalaki si Batoy upang iangat tsaka binigyan ng isang napakalakas na suntok sa dibdib na nagpatilapon kay Batoy ng ilang metro. "Walang iya ka. Hindi pa tayo tapos." Medyo nahihirapang sambit ni Batoy sa lalaki habang dinuduro ito. "Tama ka. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa rin tayo. Sa pagkakataong yon, ako na ang dadayo sa'yo." Sagot ng lalaki. Nakadampot ng isang gakamaong bato si Batoy tsaka sinugod ang malaking lalaki at hinampas yun sa mukha nito. Ngunit napakabilis na sinalag nito ang kamay ni Batoy at mabilis na inagawang bato. Sinipa niya si Batoy sa tagiliran kaya namilipit yon. Hindi na makapagsalita pa yon dahil sa labis na sakit. Doon na siya iniwan ng grupo habang nakaluhod sa konkretong kalsada at nakasapo sa masakit nitong tagiliran. Tinandaan ni Batoy ang itsura ng mga lalaki, lalong-lalo na ang nanakit sa kanya. Hindi ito papayag na hindi siya makagaganti. Mula noong kabataan niya, wala pang nanakit sa kanya ang hindi niya nagantihan. Sinimulan nila ang gulong ito kaya hindi papayag si Batoy na wala sa kanya ang huling halakhak. Pakiramdam niya ay naisahan lamang siya ng mga yon. Umuwing may mga pasa at sugat si Batoy. Napagalitan pa ito ng asawang si Melay kaya naman doble ang galit nito sa nakaaway niyang lalaki. Hindi na siya makapag-antay na makaganti. Alam niyang hindi taga roon malapit sa kanila ang mga lalaking yon dahil unang beses niyang makita ang mga mukha ng mga yon. Sigurado siyang dumayo lang ang grupong yon.
Hinalungkat ni Batoy ang kanyang dating kagamitan sa tuwing napapaaway siya. Isang asero o pitsakurno kung tawagin sa iba o brass knuckles sa Ingles. Yung iba, forefinger ang tawag. Isinusuot niya ang bakal na yon sa kanyang kamao kaya marami itong napipinsalang malala sa kanyang mga nakakaaway. Naisip niyang palagi nang dalhin yon upang anumang oras na makasalubong niya muli ang grupo ng mga lalaking may atraso sa kanya, kahit paano'y may panlaban siya. Isang gabi, hindi makatulog si Batoy sa di nito malamang dahilan. Maaga pa ang pasok nito kinabukasan sa trabaho kaya kailangan niyang makatulog. Pero kahit anong pilit nito, bigo siyang dalawin ng antok. Bumangon siya at naghanap ng makakalikot. Kinalas nito ang kanilang lumang radyo. Balak niyang ayusin yon dahil nagloloko. Ilang minuto pa lamang siya sa kanyang ginagawa, napaigtad siya nang marinig na dumaing ang asawa niya dahil sa sobrang sakit raw ng tiyan nito. Masyado pang maaga para mga anak ito, kaya baka may ibang problema yon. Tinanong ni Batoy ang asawa kung anong klaseng sakit ng tiyan ang nararamdaman nito. Ayon sa asawa nitong si Melay, parang nagwawala sa loob ng tiyan ng bata. Hindi makontrol at sobrang sakit. Naninigas ang tiyan nito. Habang nag-iisip si Batoy kung anong gagawin, nagsimula silang makaamoy mag-asawa ng napakasangsang. Naduwal-duwal na si Melay dahil sa sobrang baho nun. Doon na sumunod ang 3 mabibigat na katok sa kanilang pintuan. Kinuha kaagad ni Batoy ang asero nito at isinuot sa kanyang kanang kamao. "Sino yan, ha? Anong kailangan mo?" Tanong ni Batoy sa kung sino mang nasa labas. Wala itong sagot na nakuha. Bagkus ay naging mas mabaho ang amoy sa paligid. Hindi na kinaya ni Melay at tuluyan na yung nasuka. Susubukan sanang lumabas ni Batoy pero pinigilan siya ng asawa nito. Hindi raw kasi nila alam kung anong klase ang nasa labas na pwede niyang makaengkwentro. Napapasigaw si Melay dahil sa labis na sakit ng tiyan nito. Hanggang sa nakarinig si Batoy ng nakakangilong pagkalmot sa dingding sa labas ng kanilang bahay. Gawa sa makapal na kahoy pa noon ng kanilang dingding. Sobrang napikon na si Batoy kaya naman nagbukas ng kaunting awang sa bintana ito para sumilip sa labas. Wala nang sino man ang naroon. Binuksan niya ang pintuan. Nakahanda naman siya sakaling may biglang sumugod sa kanya. Pagbukas ng pintuan ay tumambad sa kanya ang mga inaamag ng donut at natuyong lechon manok na nagkalasog-lasog na. May bakas rin ng malalim na kalmot sa dingding ng kanilang bahay. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung pasalubong dapat niya sa kanyang pamilya noong gabing napaaway siya. Bakit yun naroon? At papaanong napunta yun dun? Malakas ang kutob ni Batoy na ang nasa labas ng kanyang bahay at nangatok ay posibleng ang mga lalaking nakabangga niya noong isang gabi. Pero papaanong nalaman ng mga yun ang tirahan niya? At bakit siya ang binabalikan? Hindi ba dapat siya ang gaganti sa mga to? Hindi na nakontrol ni Batoy ang galit kaya nagsisisigaw na iyon sa labas ng kanyang bahay at nagmumumura. Inawat naman ito ng kanyang misis at pinapasok na sa loob ng bahay. Nawala na ang sakit ng tiyan nito at pinakalma ang kanyang mister. Ilang sunod-sunod na gabing sumasakit ang tiyan ni Melay ay kinapupuyat ng mag-asawa. Bukod pa roon, palaging kasabay ng pagsakit ng tiyan ni Melay ang pag-alingasaw sa paligid ng napakatinding sangsang ng amoy. Kalaunay mawawala rin naman. Gustuhin man ni Batoy na sugurin yun sa labas, pinipigilan naman ito ng asawa
kaya wala siyang magawa kundi ang sumunod rito. Isang gabi, naglalakad pa uwi si Batoy galing trabaho. Mainit ang ulo nun dahil nasabon siya ng kanyang amo. Naglalangit-ngit sa galit ang mga ngipin nito. Nang mapansin nito sa di kalayuan ang nasa 6 na malalaking lalaki. Naglalakad pa pasalubong sa kanyang direksyon. Mas lalong nanggigil si Batoy sa galit at natuwa sa parehong pagkakataon. Tsansa na niya yon upang makaganti. Hinding-hindi niya palalampasin yon. Isa man lang ang mapuruhan niya. Kahit pagulpihin siya nilang lahat, ayos na sa kanya. Isinuot kaagad ni Batoy sa kanyang kanang kamao ang asero nito, tsaka binulsa ang kamay habang bitbit ng kaliwang kamay nito ang pinamili niyang mainit na mami habang patuloy ito sa paglalakad. Nang magkaharap na ang mga yon, ay mabilis hinugot ni Batoy sa kanyang bulsa ang kamao at sinapak kaagad sa muka ang malaking lalaking nanakit sa kanya. Pagtama nun ay naramdaman ni Batoy na tila napakakunat ng balat ng mukha nun. Hindi man lang napinsala yun sa kabila ng lakas ng pagkakasuntok nito at sa bigat at tigas ng aserong suot niya. Kaagad siyang sinuntok sa sikmura nun kaya napaluhod si Batoy. Nabitawan nito ang bitbit niyang nakasupot na mami. Natukuran niya yon ng kanyang kanang kamay na may suot na asero. Kaya sumambulat ang supot nun, pati ang kalamansing nakahiwa na nasa loob ng supot. Kaya nasawsaw ang kamay na may asero nun sa mainit na sabaw at kalamansi. Napaso si Batoy kaya sa labis na inis nito ay mabilis siyang bumangon at muling sinapak sa muka ang malaking lalaki. Sa lakas ng suntok nito ay napaatras ang kaaway ni Batoy. At noon din nanlaki ang mga mata sa gulat dahil ang mga lalaking kaharap niya na kanina lang ay mga matitipuno ang tikas ay iba na ang mga anyo. Ang pupula ng mga mata at mukhang mga matatanda. Puno ng balahibo ang buong katawan. Ang hahaba ng mga kuko at ngipin. Tapos yung mga balat nila parang sa bayawak. Naguluhan si Batoy. Hindi niya alam kung lalaban ba siya o tatakbo. Bago mag-isip, mas pinili nitong unahing lumaban. Muli niyang binigyan ng sapak sa muka ang kaaway na malaking lalaki. Nagtataka ito dahil nararamdaman niyang napipinsala na ang kaaway sa bawat pagsuntok nun. May bahid ng dugo na rin siyang nakikita sa aserong pinansusuntok nito sa lalaki. Kayo ang laging nanggugulo sa bahay ko, mga hayop kayo! Galit na wika ni Batoy habang sinasapak ng paulit-ulit ang lalaki. Pinapanood lamang siya ng 5 pang mga kasama ng lalaking sinasapak niya. Bigla siyang tinulak ng malaking lalaki na nooy itsura ng halimaw. Kumaripas ng takbo yun papalayo habang ang mga kasama nun ay kalmadong lumakad papalayo kay Batoy. Hinihingal at naguguluhan si Batoy. Ano ba talagang nangyari? Anong ibig sabihin nun? Siya man, hindi niya maintindihan. Walang ibang mapagkuhanan ng sagot si Batoy kundi ang tiyuhin nito na nakatira sa Zamboanga. Tinawagan niya yon at isinalaysay ang mga naganap. Ayon sa tiyuhin nitong si Mang Kaloy, aswang ang mga nakabangga ni Batoy. Wala silang pakialam sa away dahil ang puntirya daw nila ay ang ipinagbubuntis ni Melay. Nagkataon lang talaga na nagkaaway sila. Hindi raw sila tatablan ng mga ordinaryong pag-atake kahit pagaano kalakas yon dahil may taglay na kunat at dulas daw ng balat ang mga yon. Pero isang bagay ang sumagip daw kay Batoy noong gabi ng muli nilang paghaharap. Yun ay ang natukuran nitong nakahiwang kalamansi na para sana sa mami nitong binili.
Nakita raw niya ang tunay na anyo ng mga yon matapos sumingaw sa hangin ang katas ng kalamansi. At nagkataon pa talagang nabahira ng katas nito ang aserong suot niya. Kaya naman tinablan sa mga ginawang pag-atake nun ang malaking lalaki na isa palang aswang. Doon naging malinaw kay Batoy ang lahat. Pinayuhan siya ng kanyang tiyo Kaloy na magkalat ng asin sa paligid ng bahay. Ang aserong sandata nito ay ilubog niya sa bigas. Tsaka niya pigaan ng katas ng kalamansi kung kinakailangan niyang muling kaharapin ang grupo ng mga aswang para mas maging epektibo yon. Sinabi rin ng tiyuhin niyang mas mainam kung gumamit siya ng itak o punyal na panlaban nito. Ngunit sinabi ni Batoy na mula noon ay hindi siya gumagamit ng patalim sa kahit anong pakikipaglaban nito, kaya mananatiling ang asero nito ang kanyang pangunahing sandata. Alam ni Batoy na babalikan siya ng grupong yon, kaya inihanda niya ang sarili. Ginawa niya ang bilin ng kanyang tiyo Kaloy. Ikalawang gabi matapos mangonsulta ni Batoy sa kanyang tiyuhin, 3 malalakas na katok ang tumawag sa atensyon nito. Alam niyang naroon na sa labas ang grupo ng mga aswang. Yun na ang panahon para tapusin na nila ang labang yon. Kinuha ni Batoy sa bigasan ng asero nito tsaka pinahira ng katas ng kalamansi at isinuot sa kanyang kamao. Matapos niyang gawin yon ay nagmura siya ng malakas at ipinarinig yon sa mga nasa labas. Doon na naramdaman ni Batoy na tila bahagyang inuga ang kanilang bahay ng 3 beses. Nagbilin siya sa asawa na manatili sa gitna ng kwarto nila kasama ang mga bata at huwag mag-alala. Kailangan niyang tapusin ang labang yon. Lumabas ng bahay si Batoy at kaagad isinara ang pintuan. Naabutan niya sa labas ang malaking lalaki habang nasa likuran nito ang 5 pa nitong mga kasama. Mga walang kibo ang mga yon, walang kaimo-emosyon. Hinamon ni Batoy ang malaking lalaki na tapusin na nila ang laban nilang yon. Sa isang kisap mata ay 3 magkakasunod na pagkalmot ang ginawa nun kay Batoy na wala ng panahon para makaiwas, pero hindi ininda yun ng lalaki dahil gumanti yun ng malakas na pagsuntok sa noo nito. Napasa po ang halimaw sa noo niya at kaagad binigyan ni Batoy ng sunod-sunod na mabibilis na suntok ang kalaban. Sinalo rin niya bawat pag-atake ng aswang pero wala siyang pakialam. Tila nawala na sa sarili si Batoy at patuloy sa pagsuntok ng malakas sa muka ng kalaban niya. Kahit pa napakaraming sugat na nito ay tila wala itong nararamdaman. Nakapaibabaw na siya sa aswang niyang kalaban habang sinusuntok pa rin ang mukha nitong duguan. Ang mga 5 kasama naman ng aswang ay nanonood lang na walang kaimo-emosyon. Kinagat ng aswang na lalaki sa balikat si Batoy. Bumao ng mga ngipin nun pero patuloy sa pagsuntok gamit ang asero si Batoy sa may sentido ng kalaban. Napabitawang aswang tsaka inasinta ni Batoy ang mata ng kalaban ng mga suntok. Walang senyales ng panghihina ang aswang, ngunit walang senyales si Batoy ng pagpapatalo. Hanggang bigla niyang hinugot ang isang punyal na kulay tanso na nakasuksok sa kanyang bewang tsaka binanggit ang mga salitang pang-orasyon sa punyal na itinuro sa kanya ng kanyang tiyo Kaloy. Itinarak niya yon sa noo ng aswang. Huminto sa paggalaw ang lalaking aswang na kalaban ni Batoy. Dumanak ang maitim na dugo nito. Hinugot muli ni Batoy ang punyal at tumayo. Tama si Tiyo. Kakailanganin ko pa rin pala ng ganitong sandata. Buti na lang nakinig ako nung ipagpilitan niya. Bulong ni Batoy sa sarili. Pagtayo nito ay hinarap niya ang mga kasamang aswang ng lalaki
kung sino ang susunod. Nagtaka si Batoy sa ikinilos ng mga yon. Naglakad lang ang mga yon ng mahinahon paalis sa lugar. Binitbit nila ang katawan ng namatay nilang kasamahan papalayo. Wala nang nagawa si Batoy kundi panoorin na umalis ang mga yon. Matapos ang gabing yon ay hindi na muling ginambala ang pamilya ni Batoy, lalong-lalo na ang buntis na misis nito. Hanggang sa maisilang ang kanilang ika-4 na anak na si Carlos Miguel. Palagi pa ring dala ni Batoy ang kanyang asero at palaging may baong kalamansi ito kung sakaling may makaengkwentro siyang aswang na muling magtatangkang kantiin ang kanyang pamilya. Ito ang kwento ng isang basagulero na hindi nagpadaig sa mga nilalang na nakakatakot, bagkus ay nagawa niyang magwagi at maipagtanggol ang kanyang pamilya. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng ating kwento. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. And i-share mo na rin ang kwento na to sa iba. Ayan. And of course, huwag kalimutang i-like ang video na to. At ayan, kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Anong masasabi ninyo sa kwento ni Batoy? Ayan, i-comment nyo na yan sa ibaba at let me know kung ano ang inyong opinion. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Magkita-kita tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat mga kabayan. God bless everyone.